Preparations continue for the upcoming trial of Vice President Sara Duterte. Mobile journalist Merimon Reyes is now at the Senate, which will sit as an impeachment court. Merimon, ano ang latest? Diego, as of today, all systems go pa rin dito sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong Monday, 2 p.m. onwards. So far, ang sinasabi naman ni Impeachment Clerk of Court, Attorney Ray Bantu, from both the House Prosecution Panel and the defense team of VP Sara, wala pang nagpa-file ng comments nila doon sa pre-trial order. Pero it's completely optional. Pero kung sakaling may paplanuhin pa itong pagpa-file ng comments, they have until today hanggang matapos yung office hours ng Senado. Pero still, so far, ang nakikita natin sa loob at labas ng Senado, yung heightened security alert still there, yung presensya ng police, maging ng Office of the Sergeant at Arms, nandito sila, and ongoing din yung kanilang pag-inspection doon sa session hall na magsisilbing venue ng impeachment trial proper, and even yung mga, for example, dito may mga kwarto, and doon sa hallway that will serve as holding rooms from either the House Prosecution or the defense team, and yung mga makakasama din natin from the press. Diego. So, para klaro, yung caucus that's tomorrow, no? Ano yung overall complete agenda nila? Diego, ang huli kasing sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, bago raw mag-start yung impeachment trial proper, magpapatawag daw siya ng All Senators Caucus. And usually, naglilay sila dito ng groundworks para maiwasan yung mga constitutional concerns or conflicts. Kabilang na rin dyan yung security arrangements, scheduling, logistical preparations, and ang inaabangan natin kung magkakaroon na ba sila ng final na mapag-uusapan kung sino ang magsisilbing presiding officer. Kasi ang huling sinabi ni SP, siya raw ang magpe-preside. Pero ang sinasabi ni Sec. Bagtug, kung sakali man si SP ang magbubukas ng reconvening ng Senado sa impeachment court ngayong Monday, pero kung meron silang itatalaga ng bagong presiding officer na papalit, doon daw yun sa araw na yun mangyayari. Diego. Yan, so malinaw yun, yung decision on the presiding officer will be on Monday. Pero ang tanong dito, you mentioned constitutional concerns. Will they discuss here yung threshold for voting in case matuloy nga ang arrest ni Senator Marcoleta? We already have Senator Jinggoy Estrada in detention and you have Senator Bato who is beyond judicial reach. So ano ang mangyayari tomorrow with regard to that issue? Diego, adding to that, yung hypothetical question din in mind ni Senator Ping Lacson na what if lang daw meron pang ibang mga senador na mahuhold o magkakaroon ng limitation sa kanilang trabaho bilang senador, and that includes being a senator judge. Ang sabi kasi last time naman ni SP Gatchalian, as far as the Constitution is concerned, hindi raw nagbabago yung 2/3 na kinakailangan para mag-impeach talaga pagdating doon sa araw ng botohan. Pero yung ibang pinag-uusapan related daw sa pagbibilang ng quorum, iba raw yung usapan na yun. Hiwalay daw yun doon sa verdict ng impeachment. Pero kung may ibang mga concern daw, lahat naman daw yun ay pag-uusapan nilang mga senador. Alright, any other updates from the Senate such as yung mga committee hearings that's happening today and maybe tomorrow? Diego, kanina natapos yung pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan nilay down yung possible amendments na pinopropose or reforms ng Department of Energy. Kanina si Secretary Sharon Garin, present sila, and ang gusto nilang mangyari dito, magkaroon ng kapangyarihan ng gobyerno, lalong-lalo na sa panahon ng may emergency or crisis na nakakaapekto sa supply ng langis. Ang pinaglalaban din nila dito, dapat magkaroon ng mahigpit na pagbabantay sa hoarding. Plus, from both the traders of petrol and yung consumers nito, may certain fines and penalties na maaaring harapin o ipataw doon sa lalabag kung sakaling maipapasok ito doon sa oil deregulation law. Yung isang napag-usapan din ay yung pagpaprioritize ng pagbubuo na o pagpapatayo ng oil reserves dito sa bansa. On a positive note, tinik siya ni Senator J.P. Ejercito, Finance Committee Chairman, at sinasabi dapat din daw ma-prioritize ito sa national budget kasi sabi ni Sec. Garin, pwede raw yan in a year, makapagpatayo na raw ng oil reserve. Kausap daw nila ang Japan na ready raw na tumulong dito, maging ang ibang mga bansa na pinag-uusapan at pinag-aaralan para kung magiging oil reserve daw, may itatayo daw na reserve sa Pilipinas, hindi lang daw Pilipinas, kundi ibang bansa rin daw ang makikinabang doon. Diego. Okay. Pero balik na ako ng konti, Merimon, sa impeachment. Kasi I heard mag-iiba daw ng konti ang security starting Monday or every time may impeachment hearing, when the trial is ongoing, iba ang security protocol. Can you talk us through kung anong magiging difference with regards to yung security tightness as compared to a regular day at the Senate? Diego, comprehensive. Ang sabi naman ni OSA General Alfred Soto Corpus, strict
pero fair daw ang kanilang security measures and protocol, lalong-lalo pag nagsimula ng impeachment trial. So far kasi, heightened security alert pa rin ang Senado. So lahat ng mga bibisita o pupunta dito, kailangan mag-register din doon sa Visitors Management System ng Senado. Kailangan may ID for verification purposes. Of course, i-expect din yung decorum, lalong-lalo na kapag nagsimula ng impeachment trial at nasa loob sila ng session hall. For those na galing sa publiko o nais manood, 150 ang accommodation na mailalaan, pero first come first serve basis lang ito. Kailangan mag-register doon sa Visitors Management System, plus yung same sa kung anong nangyari nitong mga lumipas na linggo, may doon sa entrance point ng gate ng Senado, lahat kailangan ng mga sasakyan i-inspeksyon. Plus, yung mga papasok naman via gate, i-check din nila, i-verify din nila yung identification ng mga papasok. Diego. Alright, sinabi mo, Mary Juan, 150, no? Paano yung media? Kasama ba yun sa count or may separate count ang media? Separate count yung media kasi around 370 yung seats doon sa loob ng plenary hall. Pero merong allotted for the House Prosec, merong allotted para sa defense, may allotted para sa manonood galing sa publiko, may allotted din para sa atin mula sa press. Pero bukod naman kasi doon, yung mga holding rooms dito, may monitors din doon, may televisions din na feed din live kung ano yung nangyayari sa loob ng plenary hall. Kaya ang sinasabi nga ni SP, ang problema daw talaga dito, maliit lang kasi ang Senado, pero they are making do sa kung ano ang meron on the logistics side. Sige, keep us informed kung ano yung mga developments. But for now, thank you for that report. Mobile journalist Mary Mon Reyes.